Si Lord, when the time is right, God will raise you up. Ayan, purihin ng Panginoon. Ang dami ko nang sabi. Ano ba mensahe ni Lord? Si Lord ay generous God. Yan ang mensahe niya. Gusto niya ipaalala sa atin na siya ay generous God. Ano ibig sabihin ng generous? Hindi lamang yan mapagbigay. Sobra-sobra. Pag sinabi mong generous, sobra-sobrang magbigay, magparaya, magkaloob. Yan. At pag sinabi mong generous, hindi lang yan konti. Yan. Hindi lamang yan konti, hindi lamang yan sapat na, kundi umaapaw, kung kainan yan, may sharon pa. May binalot. May binalot kaya. Yun ang ibig sabihin ng generous God. Kaya lang, tingnan natin, ano ba yung kinapapalooban ng generosity ng Panginoon? Ang generosity ng Panginoon at ang focus niya na gustong nating tingnan, yung generosity ng Panginoon ay nandun sa James chapter 1, verse 5. If any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach, and it will be given to him. James chapter 1, sabi ni Apostol Santiago, New King James Version, if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally. Ang pagkaka-translate dito ay liberally. Sa ibang translation, English translation ay generously. Yan. Liberally. Pag liberally ay walang harness. No? Pag walang harness, tuloy-tuloy. Parang tubig, agos ng tubig, tuloy-tuloy. Walang makakapigil. Walang flood control. Yan, kumbaga, kahit maglagay ng napakagandang flood control ay aapaw pa rin. Yun ang liberally. At yan ay pinapaalala ng Panginoon sa atin ngayon. At ang lilinawin natin, ano ibig sabihin ng generous God? Yung generous na term. Although sabi ko na, i-outline natin, generous God means God gives freely. Free. Walang bayad. No? Not based on human merit. Hindi yung ang Diyos ay magbibigay lang pag mabait ako. Yun ang common conception, idea. Mabait si Lord sa akin dahil mabait ako, tumutulong ako sa kapwa, hindi ako sumasagot sa magulang ko. Yan. Kaya ini-expect ko na generous siya, magbibigay siya. Yan. Hindi pala yun. Hindi lang ganon. Of course, hindi naman natin dinidiscount na ang mababait ay talagang pinagpapala, binibigyan ng Panginoon. Ang generosity ng Panginoon ay hindi sa pogi points mo. Hindi ibig sabihin na ginawa ko to, lahat ng 10 utos ay sinunod ko, kaya magiging mabait ng Diyos sa akin. Hindi yun. No? Pero wag mo rin namang isipin na hindi mo ginawa yung 10 utos ay magiging mabait din siya sa'yo. Na tulad kapag may ginawa kang mabuti. Yeah. Pero makakaasa ka na kahit hindi mo nga nagawa, ang Diyos ay generous pa rin sa'yo. So, wag mong maging mindset na nag-fail ka sa ilang bagay or kahit maraming bagay, nag-fail ka, hindi na magiging mabait o mapagbigay sa iyo si Lord. Magiging mapagbigay pa rin dahil character yun ng Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng ilagay ang pag-iisip natin, yung pag-iisip ng tao, yung structure ng pag-iisip ng tao tungkol sa pagiging mapagbigay, generous, ay katulad ng tao kung mag-isip. Kasi gano'n ang tao. Pag hindi ka mabait, hindi ka kasama sa club, hindi ka kapartido, wala kang natatanggap,
Ganun ang tao. Pag walang benefit sa tao, ay hindi rin siya magbibigay sa'yo. Ganun mag-isip ang tao. Kaya, minsan, nagdadala yun pag humarap na sa Diyos. Akala ng mga tao, kaya hindi sila makalapit sa Diyos, dahil wala pa silang ginagawa na para sa Diyos. Ayan. Hindi po yun. Pwede tayong humingi, pwede tayong makatanggap sa Panginoon kahit wala ka pang nagagawa na mabuti para sa Kanya. Parang ang hirap tanggapin mo. Kasi galing tayo sa human mindset na yun. Ay iba ang mindset ni Lord. Si Lord ay magbibigay kahit ikaw ay hindi karapat dapat bigyan. Yes. Hallelujah. Kahit ikaw ng pinakamasama sa mundo, ay pagbibigyan ka pa rin niya. No? Kasi character niya. Sabihin ng Panginoon, God's generosity means God gives to everyone. Yan. So ito yun. Specific na. God's generosity is not limited to good people. Hindi lamang sa mabubuting tao. Natural. Kumbaga, nag-a-align sa human mindset, pag mabuti ka, mabuti rin ang Diyos sa'yo. No? Yun ang human mindset. At yun naman ang ginagawa ni Lord. Pero may exception, di ba? Sino exception? Sa Bible, si Job. Si Job ay napakabuti. Pero nakaranas pa rin siya ng kamatayan ng mga anak, nawala ang kanyang mga ari-arian, siya ay nagkaroon ng sakit, karamdaman, siya ay tinutuya, inaaway na ng kanyang asawa, at yung mga kaibigan, hinahanapan na siya ng mali. Nagkamali ka siguro kay Lord. Humingi ka na ng tawad para ikaw ay hindi na makaranas nito. God generosity is not limited to good people. No? Hindi lamang sa mabubuti. So kaya, ang Diyos ay mabuti rin mapagbigay sa mga hindi mabuti pa. Again, ang mindset, ang character ni Lord ay ibang-iba sa character ng tao. Kaya mahirap na makontain. Hindi tayo makatransition dun sa mindset ng tao at character ng Diyos. Kasi si Lord, mabait siya, mapagbigay siya sa lahat. Mabuti man o hindi. Ay isang example na lang, hangin, oxygen. Pag sinabi bang oxygen, bibigay lang ni God sa Christian, sa anak niya. Lahat ng tao ay nakikinabang. Ulan, climate, no? Lahat yan, pinagkaloob niya. Ang Panginoong Jesus, kaligtasan, lahat yan ay ipinibigay niya. Hindi lamang yan sa mabuting tao, pati sa mga hindi mabuting tao. Yun ang ibig sabihin ng generous God. Again, mindset, no? Hindi human mindset ang nasusunod pag sinabing God is generous. Character niya. When we say God is generous, God is giving freely and to everyone. Oh, ito pa. God gives more than we expect. God gives more than we expect. Pag nagbigay ng Panginoon, it exceeds human expectation. Higit pa sa iyong inaasahan. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. At yun ay character ni Lord. No? Hindi yun based sa ginawa mo, hindi yun sa tindi ng panalangin mo, hindi yun sa ganda ng panalangin mo, hindi yun sa pagpapasting mo, no? Hindi yun sa sinaktan mo ng sarili mo para lamang masabi na kumbaba ka sa Panginoon. Hindi yun, kundi talaga ang Diyos ay generous. I-exceed niya ang iyong expectation. Kaya ikaw ay walang magagawa kundi mamangha sa Kanya. At yun ang pinaka-purpose. Makilala natin ang Diyos kung sino siya at siya nga ay generous God. No? Hallelujah. Meron na ba kayong mga karanasan na more than what you deserve? Amen. Diba? Napakasaya ng sandali na yun. More than we deserve. More than we expect.
Generosity of God means God gives what we truly need. Kung ano talaga yung kailangan natin. Again, hindi yung iniisip natin na gusto natin matanggap, kundi kung ano yung ipinagkakaloob na Panginoon na nag-exceed sa ating expectation and talagang kailangan natin. Hindi lamang yung binanggit natin, kundi kung ano talaga kailangan natin. Mas alam ni Lord ang kailangan natin. Nasa Bible doon, no? Hindi mo pa nga lang nasasabi na re-request through prayer, pinagkakaloob na niya. Higit pa sa iyong inaasahan at kung ano talaga ang kailangan. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. And finally, generous God means God keeps giving again and again. Hindi lang yan one time. Wala yung prayer stub or generosity stub. Pag naubos mo na yung stub, wala ka na. Wala nang bibigay sa'yo. Hindi ganon. Si Lord ay every morning, every day, may mabuti at magandang bagay na pinagkakaloob. At yung pinagkakaloob na yun ay yun talaga ang kailangan natin. Purihin ng Panginoon. Yun ang sinasabi na generous God. At ifo-focus lang yung character ni Lord na yun sa sinasabi dito sa James chapter 1 verse 5 na wisdom. Ang wisdom ay lubos-lubos at gustong-gusto ni Lord na ipagkaloob sa iyo. Wisdom. Kasi tayong mga tao, ang gusto natin para may panggastos ako, para may pero ang sinasabi ng Panginoon, kung meron kang hihingin, binigyan tayo ng tip ni James, ni Apostle James. Kung meron lang tayong hihingin, ang hingin natin ay wisdom. Not money, not fame, not anything, not good health, kundi wisdom ang hingin natin. Sino ang example natin? Si Haring Solomon. Si Haring Solomon, nung humingi siya sa Panginoon ng guidance para pamunuan ang matitigas na ulo na Israelita, ang hiningi niya ay hindi kapangyarihan, hindi karangyaan, ang hiniling niya ay karunungan, wisdom na pamunuan. At dahil wisdom ang hiningi niya, si Lord mismo ang nagkaloob ng more than he expects. Ibinigay ang karangyaan. Napakayaman ng panahon ni Solomon. Dahil wisdom ang kanyang binigay. At yan din ang mensahe ni Lord sa atin ngayon. Marami sa atin nangangarap properties, magandang trabaho, para may financial gains, ma-achieve ang mga careers. Yan. Minsan napaka-specific natin. Of course, yun ang pinaplano natin. Yun ang ating, kumbaga, gusto sa buhay. Yun ang ating wants. But what we need, sabi ni Lord, kaya ko ipagkaloob yan. Pero hindi ko yun basta ipagkakaloob na babagsak na lang mula sa langit. Kailangan mo ng wisdom. Wisdom. Yun ang mas may pagkakaloob niya. Karunungan. At yun ang hangarin natin. Karunungan. Ano ba ang isang gamit ng karunungan? Ang isang gamit ng karunungan ay sa panahon ng may mga struggles sa buhay. Panahon na ikaw ay ginigipit, panahon na ikaw ay inaapi, panahon na ikaw ay nagkukulang sa maraming bagay. Yan kasi mga yan, pag wala kang wisdom, magre-resort ka sa violence, magre-resort ka sa stealing, magnanakaw ka, magdaraya ka. Kasi ang gusto mo lang mapunan ay yung pangangailangan mo. But pag may wisdom ka,
ang sinasabi ni Lord, yung wisdom na nagmumula sa Kanya, yung wisdom na yun ang magbibigay sa'yo ng karunungan, kaunawaan, at abilidad para malagpasan ang mga yun. Na hindi ka nagkakasala sa Panginoon, na ikaw ay nakakapagbigay pa rin ng papuri sa Diyos. Yun ang gamit ng wisdom. So, alin na mas madaling hingin or tinutugon ng Diyos, mas tinutugon ng Diyos. Yung bang, alisin mo Lord ang problema na to. So, tingin mo, tutugunin ni Lord yun? Si Jesus nga eh. Ibig sabihin, si Jesus nga, nung humingi siya na alisin mo tong cup na to, sabi niya, sa Garden of Gethsemane, di ba? Dahil talagang kamatayan ang kanyang kaharapin. Hindi lang basta kamatayan, yung journey papunta dun sa krus bago siya mamatay ay napakasakit. Yung mga hataw na yon, alam na mangyayari yun. No? Yung magbubuhat siya ng mabigat na kahoy na yun. Siya ipapahiya sa napakaraming tao. Ang sabi niya ay, alisin mo, O Diyos. Pero hindi pa rin eh. Hindi yun ang plano ng Diyos. Hindi ang Diyos nag-aalis basta ng problema. Ang ginagawa niya, nagbibigay siya ng karunungan. At kaya, ang sabi nga ni James, humingi tayo ng karunungan. Purihin ng Panginoon. At yun din ang binabanggit ng Deuteronomy, pinakaunang panahon pa, Deuteronomy chapter 8 verse 18, and you shall remember, tandaan mo, that the Lord your God, for it is He, ang Diyos, ang nagbibigay sa iyo, gives you power to get wealth. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang ikaw ay maka-acquire ng mga kailangan mo, kayamanan. Ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng tamang trabaho, tamang employer, no? Tamang skill, para ikaw ay maging hanapin ng mga kumpanya, ng mga pagtatrabahuhan, para ikaw ay mabigyan ng karampatang sweldo na kailangan mo para ma-provide mo ang pangailangan ng pamilya. Remember the Lord. It is He who gives you the power, ability to produce wealth, to get wealth. At gagawin niya raw ito that He may establish His covenant. Ito ay kanyang kasunduan. Pag sinabing kasunduan to ni Lord, ay ang Diyos mismo ang nag-initiate. At pag siya ang nag-initiate, ay gagawin niya. Pero, tandaan mo, huwag mong kalimutan na ang Diyos ang may gawa ng lahat. Hindi sarili mong kakayanan. Yes, kaya mo ang gawin. Yes, may ability ka. Pero, nakakuha mo yun dahil kay Lord, generous siya eh. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. At yan ang taglayin natin. Mga estudyante pa ngayon, no? Mga estudyante pa ngayon, hindi mo pa alam kung ano yung pwedeng maging trabaho sa kinabukasan. But remember, the Lord your God will give you the power to get wealth. Hallelujah. Mga tamang desisyon, saan kayo mag-i-invest, saan kayo magtatrabaho, anong oras ng trabaho ang pipiliin nyo. Siyempre, pipiliin nyo yung mga oras ng trabaho, makakapaglingkod pa rin kayo sa Panginoon. At kahit na yan, anong uri ng trabaho, priority nyo pa rin na may paglilingkod kayo sa Panginoon. Hindi nawawala yun. Remember the Lord. No? Remember the Lord. Don't chase money. Chase the Lord. And the Lord will provide. The Lord is generous. Nagbibigay si Lord. No? Ipagkakaloob ni Lord yan. Purihin ng Panginoon. Pinapaalala lang sa atin. No? Reminder. No? Dahil tayo ay marami ng karanasan. No? At pinagpala ni Lord. Amen? Marami ng karanasan na nakalusot tayo sa maraming problema. Nandito na tayo sa panahon na to. Panibago na naman problema. Panibagong hamon sa buhay. The Lord is unchanging. Hindi nagbabago si Lord. Siya ang magbibigay. No? Ang wisdom na to, na sinasabi doon sa James, is knowing how to live God's way. Paano mamuhay na kaya-aya
sa Panginoon. Kapuri-puri sa Panginoon. So, yun yung wisdom mo na hindi maapektuhan ang pananampalataya mo, pamumuhay na hindi maapektuhan ang paglilingkod mo sa Panginoon, ang mentality mo, yung pag-iisip mo na nagbibigay ng papuri sa Panginoon, nandun pa rin. Seeing life from God's perspective, making godly, mga Diyos, ng mga desisyon sa buhay, responding rightly in difficult situations. Sa mga crunch time, ay pipiliin ang tama at kapuri-puri sa Panginoon. Yun ang pangatlo. Yun ang ibig sabihin ng wisdom. Sabihin ng Panginoon. Responding rightly. Not with responding rightly ay responding in the presence of the Spirit na nasa atin. Ano ba ang Spirit? Gentle, meek, humble, long-suffering. Yun ang rightly in difficult situation. And that is the wisdom. Sabi nga ni James, seek wisdom. Ask for wisdom. And God will give it generously. In terms of temptations or trials, yan. Ang sabi naman ng Panginoon, He will not allow you to enter into temptation or trials na hindi mo kaya, na wala sa or beyond your ability. Ganon ka generous si Lord. Pag sinabing generous si Lord, hindi yon wala ng trials. Okay. Yung mindset kasi ng humans ay nagpe-penetrate pag ikaw ay naging Kristiyano na. Kilala mo si Lord. Akala ng mga tao, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, wala nang problema. Hindi po. Pag ikaw ay naging Kristiyano, mas maraming problema. Mas maraming problema. Bakit? Umalis ka na sa kampo ni Satanas. Ano gagawin niya? Guguluhin ka na. No? Kaya yung iba, ayaw ng gulo. Kaya ayaw ng sumama. Ayaw ng maging Kristiyano. Kaya yun ba ang gusto ninyo? Hindi. Ang gusto ni Lord, maranasan natin ang kanyang generosity. Maranasan natin ang kanyang wisdom. Huwag tayong matakot sa gagawin ng kaaway. Kasi ang sinusunod natin at ang paglilingkuran natin ay ang pinakamakapangyarihang Diyos. Walang magagawa. Banta-banta lang yan. No? Temptation lang yan. Trials lang yan. At sabi nga ni Lord, walang trials kang dadaanan na hindi mo kaya or above your ability. Kung sa tingin mo ay above your ability, maniwala ka dito sa sinabi, sa pangalawang sinabi, God will make a way for you to escape or overcome or be victorious dun sa temptation and trial. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. I can do all things through Christ. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. I can do all things through Christ. Purihin ng Panginoon. At yan ay wisdom. Karunungan. More than anything. Karunungan. Pag binasa niyo yung Proverbs, of course, Proverbs. Balikan natin. Yung Book of Proverbs ay Book of Wisdom. No? Kung paano mamuhay. Yan ang ating reading assignment this week. Yung 31 chapters ng Proverbs ay mabasa natin. Yung ating mga Bible, lalo na yung YouVersion, no? Yung YouVersion Bible, sa NIV version, or iba pang version sa English version, ay meron niyang audio. Audio. Pag tinap mo yung audio, siya na yung magbabasa sa'yo ng Bible. Kaya pakikinggan mo na lang. So, yeah, matatapos niyang buong Proverbs in one day. No? Less than one day. Wala pa nga siguro 2 oras tapos nang basahin niya sa'yo. Napakinggan mo na. And of course, familiar tayo, Psalms chapter 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. Wala akong hahanapin pa. Ganon ka-generous
ang Panginoon at pinapaalala niya sa bawat isa sa atin. Malamang naranasan na natin ng generosity ng Panginoon. Ibang klaseng pangailangan ang kinakaharap natin ngayon. But God is saying to you today, pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon, I am the generous God. I am your generous God. Seek wisdom. And I will give you wisdom para hindi ka na problema sa pinaproblema mo. Ask and you shall receive. Humingi ka at ikaw ay bibigyan ni Lord. Baka hindi lang tayo humihingi ng wisdom. Again, napakadaling hingin. Lord, kailangan ko ng financial, kailangan ko makatapos, kailangan ko makapasa ng exam, kailangan ko masubmit. Napaka-specific. But, wisdom, pinapaalala ng Panginoon. Wisdom, nawa ay hingin natin sa Kanya. At ang ultimate generosity ng Panginoon ay nangyari nung ipagkaloob niya ang kanyang batong na anak. Freely. Ang Diyos ako nagbigay, walang bayad. Hindi tayo karapat-dapat ibinigay niya ng Panginoong Jesus. Sa mga sandaling ito,